How likely na ma-resolve sooner than later itong leadership row dyan sa Senado? Well, yun ang mga may nagsasabi kasi na resolved na. Na sapat na yung 12, hindi lamang para magpalit ng Senate President, kung even mag-elect. Although, yung present Senate leadership gustong mas makasigurado. Kahit halimbawa, sinasabi ng the likes of Justice Carpio na hindi na kailangan yung 13. Gusto pa rin nila makasigurado. At kahit meron ng de facto at saka de jure recognition galing sa Malacanang at galing sa lower Congress dito sa leadership ni Win Gatchalian, gusto pa rin nilang makasigurado. At tingin ko, yung special session na pinaplano ay i-convene pag meron na 13. No? Kung may sigurado na may 13, ang indication na meron na ay kung magkakaroon ng special session. Yung both houses. The fact na wala pa, baka hindi pa napipirme yung ika-13 boto. Although, inuulit ko, yung ibang mga legal luminaries, hindi diyan kasama si Sasot, hindi diyan kasama sino ba yun? Yung Ngongo, no? Hindi diyan kasama yung mga legal luminaries ng mga DDS, ay nagsasabi na sapat na yung 12. No? Meron silang ini-invoke ng mga jurisprudence, mga constitutional provisions, etc. Pero for now, yung present Senate leadership, mas gusto nila makasigurado. Kahit sinasabi na sapat na yung 12. Pwede rin ba natin pag-usapan at least yung mga iniisip nila na magiging ika-13? Pero kung iniisip mo yung hindi dumadalo doon sa kanilang mga meetings, mga 4 yun eh. Oo. Diba? 2 Villar, isang Joel Villanueva, at amazingly, isang Bongo. Diba? Hindi nagpapakita sa kanilang mga meeting. Tingnan natin bukas kung sisipot yung 4 na yan. Ikalawa, yung isang Villar, hindi tinanggap doon sa listahan ng tumanggap ng maleta. Diba? Oo, hindi tinanggal. Oo, yung Loren tinanggal eh. Pero yung isang Villar, hindi tinanggal. May ibig bang sabihin yon na hindi siya tinanggal? Habang doon kay Loren, nagkamali daw? Or baka dahil tinawag ni Loren na sila ay mga hero, kaya tinanggal. At si Villar ay tahimik. So, pwedeng isa yon, isang clue yon. Pwede rin yung picture ni Mig Subiri at saka ni Win Gatchalian kasama si Joel Villanueva na todo ang ngiti. Diba? Na alam ko ay kinakausap for the past 2 weeks. No? So, until it happens, it didn't happen. Pero may mga indications. No? Hindi rin ako magugulat kay Bongo dahil delikado yung kanyang mga kaso sa ICC at saka sa Ombudsman. At hindi naman yan ganun ka-close kay Sara. Diba? Pero amazing na nawawala siya. May iba akong nadinig about Senator Bongo that was months ago na along those lines, Sen, na hindi naman siya kilalang close kay Sara Duterte. And hindi naman necessarily magbe-benefit siya kung nandyan si Sara Duterte. Yes, baka ipakulong pa siya. I'll stop there. Pero I think nagigets naman ng mga tao. No? Kumbaga, dapat may nuancing in terms of how they see this DDS forces. Miski naman si Peter Keita, hindi naman close yan kay Sara Duterte. Diba? Ngayon siguro, convenient sa kanya na magsisigaw na siya, na ilinya niya yung sarili niya kay Sara Duterte. The very fact nga na inamin na niya, yung unang lumabas dito sa Fox First, na siya ay pumunta ng Malacanang. No, bagaman, iba yung kanyang paliwanag, medyo magsususpecha si Sara. Bakit siya pumunta ron? Diba? Napaka-antagonistic ng relasyon, tapos pumunta. Tapos, for more than a week, hindi niya inaamin. No? Pero later on, inamin na niya. Ayun lang iba yung kanyang ginamit na dahilan. Legislation daw. Diba? Okay. Naniwala naman tayo. Oy, paniwala. Siyempre, iti-take natin at face value yung sinasabi ni Ambassador of Jesus Christ. Baka pati tayo ay mapahiwalay sa impluensya ng kanyang pinagdadasalan. Diba? Pala, Sen, paano yan? No? Kunwari magkaroon nga ng special session. Of course,
with the way Alan Peter Cayetano has been acting up since May 11, it's not beyond him to disrupt the special session pa rin, di ba? Kasi nga, yung very fact na nag-assume siya ng Senate presidency, nawala yung gentleman's agreement doon, hindi ba? Yung tipong hindi ka dapat umabot sa floor at magkabotohan. Kung meron ka ng numero, lalapitan mo yung incumbent, boss, meron na akong 13. Okay na yan. Diba? Mag-step down ka na. Step down ka na, hindi na magkakaroon ng open challenge doon sa plenary. Yes. Pero ganun yung nangyari ng panahon niya. Honestly, bastusan sa mukha. Oo, kiniskis sa mukha. Hindi nga natin nakita na at least itong si Senator Tito Soto, magnanimous, di ba? May pagka-statesman. Dahil kabastusan yung ginawa sa kanya Alan Peter Cayetano. At nagsalita pa siya before that happened, di ba? Meron pa siya manifestation doon sa floor. Yung parang, ano ba yung sinasabi niya? I respect you, we had those blah, 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 blah. Yung mga pambubullshit, the usual, di ba? So, kung magka-special session, nandun pa rin yung panganib na i-disrupt niya yan Miski meron ng 13 yung grupo ni Sherwin Gatchalian. So, what would it take to solve this problem coming from Cayetano? Well, several things. Dahil kung magkakaroon ng special session at 13, yun, wala na siya magagawa ron. Nandun na yun. Mismo siya, nagsabi siya pag nakakuha kayo ng 13, mag-i-step down ako. Pero sabi nga ng bunso ko, di wow, no? So, pwedeng ganun, no? Wala na siyang dahilan. Yung special session, parang tutuldo ka na lang. Kahit practically natuldo ka na, tutuldo ka na lang yung kanyang noo. No? Yung noo niya ang tutuldukan. No? Pero makikita mo rin, nagba-backpedal na siya No? From term sharing nung siya ay speaker na nilabag niya. Ngayon ay pupunta naman siya sa signature sharing. Di ba? So, believe ka, di ba? Baka may prenup din dyan, may prenup agreement no, na pinopropose no, sa kanyang signature sharing. Diba? Dapat nagpaturo siya kay Alan Herman kung ano yung mga prenup agreement. No? Pero yan, hindi ba siya, sabay, kailangan mo talaga ng kailangan merong hiya ang isang tao para tablan Oh, hiya! Isipin niyo naman di ba? Doon sa pre-SONA meeting, ang na-recognize ng House yung bagong Senate Secretary. Ang na-recognize ng mga tao, itong si Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Tapos si Alan Peter Cayetano, at least in his head, naniniwala siya na siya pa rin yung Senate President. Pero, nandun siya sa Facebook. I mean, kung meron kang hiya, di ba? Kumbaga, lumampas na The ship has sailed. Siya na lang yung hindi nakakaunawa yata Kahit babaan na natin na sobra yung ating standard para sa hiya. Parang hindi pa rin umabot no? So, kuha na lang tayo ng bago na standard. Sino pa ba mga sumusuporta sa kanya? Si Amy Marcos, hindi po ba? Amy Marcos, sa kanya pa rin Siyempre, ginaya pa siya. Nag-online selling din. Panood mo yung kanyang online selling? Kanina ba? Hindi ko napanood yata. Yung kanyang mga electric fan dahil sobrang init daw. No? So, akala naman ni Amy, nakakatawa siya. No? At hindi niya alam, nagamit yung kanyang online selling in relation dito sa online selling ng kanyang boss na si Alan Peter. Diba? Di sa mga nagtatanong, bakit ba tinatawag na online seller itong si Alan Peter Cayetano? Kasi meron siyang online selling ng kanyang narrative. Yun ang binibenta niya ng paulit-ulit. Yan. Puro siya Facebook Live. Meron niyang 3, 4, 5 times a day. Madalas, di ba? Hindi lang, mas madalas pa sa Fox First per day. Oo naman, wala tayong laban doon. Oo. Tsaka dito kahit papaano, miski walang kwenta, marami namang pinag-uusapan na kahit papaano may katuturan.